Giant huntsman spider? B. Goliath bird-eating tarantula? Ang sagot ay A. Giant huntsman spider. Kung susukatin ang leg span o lawak na sakop ng legs nito, mahigit 12 inches. Sa Goliath bird-eating tarantula, 11 inches lang. Pero mas malaki naman ang katawan nito. 9 centimeters ang haba at 170 grams ang timbang. Bibot! Ano ang basic needs ng mga tao? Tatlo: food, shelter, clothing. O sa Filipino, pagkain, tirahan, at pananamit. Ako rin may tanong. Ano ang basic needs ng bibong robot gaya ko? Kuryente? Hindi. Baterya? Hindi. Eh ano? Eh di, mga taong matanong, gaya mo. Oh. Hoy, masarap yata yung nagtatanong ano, marami kang natututunan. Ang tanong ko ngayon, tungkol sa giant gagamba sa kwento natin. Matugunan kaya ang basic needs niya na tirahan at hapunan? O baka siya ang maging pagkain o basic need ng mga kalaban? Sigurado may sagupaan na naman to. Tama, mag-aaway yung Mesothelae at Arthroplura, kumbaga giant spider versus giant millipede. At meron ding tagisan ng lakas sa pagitan ng Arthroplura at Pterygotus para itong bayawak. Hinamon din ng Pterygotus yung higanting tutube. Palaban pala yung malabayawak na yun. Totoo yun. Kaya ito na. Let the fight begin! Ang baha ay sanhi ng papalapit na bagyo. Pwede itong makaapekto sa atmosphere na puno ng oxygen na siyang nakatulong sa paglaki ng mga insektong arthropods. Isang tama lang ng kidlat, pwedeng magkaroon ng pagsabog. Tumataas na ang tubig sa latian. Pero nakatulong ito sa isang grupo ng mga mangangaso, ang mga amphibian. Nagpatuloy ang kanilang lahi sa nakaraang 60 million years. Bagamat hindi sila nakakaahon sa dalampasigan, mas makapangyarihan silang predator ngayon dahil sa kanilang pamatay na panga. Handa nitong sagpangin ang sino mang maaabot nito. Nagbabakasakali ang walang bahay na gagamba sa kagubatan. Pero may iba pang Mesothelae na nandoon at ayaw nila makipaghatian ng pwesto. Ayaw din ng Arthroplura. Isa siyang malayong kamag-anak ng millipedes, pero kasing haba siya ng kotse. Kaya niyang tumayo at tignan ka ng mata sa mata. Bagamat vegetarian siya, matindi pa rin kumagat ang kanyang malakas na panga. Kakaiwas sa tumataas na tubig, mukhang malalagay ang Arthroplura sa panganib. Sa labanang ito ng mga higante, ang pinakamainam na panlaban ng arthropod ay ang kanyang armadong katawan. Pwera na lang kung mabiyak ito. Dahil natuhog siya, siya na ngayon ang pagpipiestahan. Tumitindi ang kidlat at papalapit na bagyo. Swerte namang nakahanap ng ibang lungga ang gagamba. Napalayas niya ang isang Petrolacosaurus, pero hindi naman kailangan ng mga reptile ng lungga para makaiwas sa panganib. Sapat na ang kanilang bilis at lakas. Samantala, naghahanda na ang gagamba sa kanyang lungga. Sa pagsapit ng gabi, handang-handa na rin ang Mesothelae sa kanyang kaharian. Tinetesting niya ang mga sapot na ginawa niya. May napipick up na kasi siyang vibrations mula sa labas. Malapit na ang bagyo.
nagkaroon ng mga pagsabog dahil sa pagtama ng kidlat sa hangin na puno ng oxygen. Napuwersa tuloy na sumilong ang mga higanteng tutubi. Para silang mga prutas na inaabot ng mga water predator. Sa gitna ng kaguluhang ito, tila ligtas naman ang Mesothelae sa kanyang lungga. Isang sunog na dulot ng kidlat ang sumira sa tirahan ng Mesothelae. Mukhang walang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Pero isang Petrolocosaurus ang nakatakas mula sa sunog. Kaya lang, mukhang mapupunta siya sa kuta ng gagamba. Sa lungga mismo ng Mesothelae, tumama ang kidlat. Kaya isang barbecueng gagamba ang nakuha ng reptile. Susunod sa Pinoy Explorer. Susugod tayo sa lungga ng mga bubuyog. Pero huwag matakot, ang sweet nga nila. Gumagawa ng honey. At sa pagpapatuloy ng Walking with Monsters, ang parang maliit na tuko magta-transform, magiging malaki at mabangis. At alamin ano ang napakahalagang silbi ng diet nito. Kaya walang alisan, ang daming matutuklasan dito lang sa Pinoy Explorer. Sa isang araw, ilang lamok ang nakakain ng isang tutubi? A. 10 to 20? B. 30 to 100? Ang sagot sa pagbabalik ng Pinoy Explorer!